Love you, pare. Bibo! Yes, friend, ako'y nagbabalik, DJ B-Boy Bibo, para sa ating tuloy-tuloy na BB Time tungkol sa usaping My Teacher, My Hero. Ikaw ba, yes, friend? Sino ang paborito mong teacher? Ay, marami yan sila, di ba? From grade 1 or kinder to high school, o hindi naman kaya from kinder to college. Di ba? Napakarami yan nila. For sure, yung iba sa kanila nakalimutan mo na, di ba? Pero ako, for sure, naaalala ko pa lahat ng pangalan ng teacher ko simula grade 1. Kabisado ko full name simula elementary hanggang mag-senior high school ako. Fight me. Ngayon niyo ako hamunin. Sige, sample. Si Miss May Villafranca, si Silma Alibangbang, si Bienvenida Bray, si Catherine Agraba, Agnes Cueto, Cristina Miñano, Nora Armas, Janos Baldomero, Emma Manglikmot, Cheryl Fortaleza, Madeline Balisi, Cristina Baliser, at Joy Robantes. Panis. Diba? Nag-roll call ng mga pangalan ng teacher. Gusto mo yun? Wala lang. Alam niyo, isa yan sa mga pineflex ko. No? Isa yan sa mga proud ako tungkol sa mga teachers ko na kahit lumipas ang maraming taon, hindi ko sila makakalimutan. Diba? Isa nga yun sa pinaka basic diba? Yung pangalan nila. Kapag tumatak sa iyo ang isang guro, meaning, hindi mo makakalimutan yung pangalan yan for sure. At lahat tayo may kanya-kanyang memories sa kanila. Kaya shout out po sa inyong lahat, at hindi ko man naibanggit yung iba ko pang mga guro, yung mga sinabi ko kanina, mga advisors ko yan, pero yung iba pa, shout out po sa inyo. Naalala ko lang, meron din ako isang professor before nung senior high school ako, si Sir Tristan Francisco. Isa rin siyang masugid na tagapakinig ng radyo. Parehas kami noon. Sabi ko, "Sir, fan ako ng ganito ganyan, ng radyo, ng Yes FM." Tapos sabi niya, "Ako rin, fan din ako, may pinapakinggan ako dyan, gabi-gabi, ganito ganyan." Wow. So nag-match yung brain cells namin ni Sir. Tapos recently, nung DJ na ako, nagulat ako kasi may umakyat na guard dito at tinatanong niya na may bisita nga daw kung papaakitin ba. Tapos tinanong ko yung pangalan, sabi niya Tristan Francisco. So nagulat ako, 'di ba? Anong oras na? 9:09 ng gabi? 10:00. May isang teacher ako na pupunta rito, tapos wala lang, just sinabi niya lang na proud siya sa akin, natutuwa siya sa napuntahan ko, sa narating ko. But deep inside me, I am more grateful sa isa sa mga katulad niya, sa isa sa mga naging guro ko, naging teacher ko, na humubog sa akin para maging ganito ko ngayon. 'Di ba? Nakakatuwa siya isipin na habang sila natutuwa sa kinalalagyan mo ngayon, sa narating mo, ikaw alam mo sa sarili mo na maging sila may ambag sa narating mo, sa pangarap na natupad. And besides, alam mo rin sa sarili mo na itong mga teachers mo na to, sila yung isa sa mga unang tao na maniniwala sa'yo, na maniniwalang matutupad mo yung pangarap mo. Diba? So, nakakatuwa. Ang sarap sa feeling. And masasabi natin na lahat sila may kanya-kanya tayong alaala, may kanya-kanya tayong natutunan. Diba? Kasi alam niyo ba, to be honest, kahit mababait yung mga naging teachers ko, takot ako sa kanilang lahat. Actually, hindi sila lahat ka-close ko kasi yung iba parang, dito lang po ako sa gilid. Quiet lang po ako. O diba, B-Boy yarn. Pero seryoso, hindi dahil takot na intimidated or what. Ibang hindi yung meaning ng takot na alam natin. Pero more on ginagalang, hinahangaan. Kumbaga, ang tingin ko sa kanila artista. Yes. 'Di ba? Yung parang nilulook up mo sila, ina-idolize mo sila, tapos ini-imagine mo, kumakain rin kaya sila 3 times a day. I mean, ginagawa rin ba nila yung mga normal na routine ng isang tao? Kasi sa paningin ko, para talaga silang mga superhero. And yun, totoo yan ha. Like,
pag nakakita ako ng isang teacher, ang tingin ko parang someone who is very empowered. 'Di ba? So going back, kaya sila yung pinag-uusapan natin ngayon dahil patapos na yung celebration ng Teachers Month, no? Pero sana hindi dito magtapos yung pasasalamat natin sa kanila, yung pag-acknowledge natin sa effort, sa husay, sa talino na binabahagi nila sa mga estudyante nila, 'di ba? Ito yung panahon kung saan pinapangalandakan natin, pinaparangalan natin yung mga guro na hindi lang basta nagtuturo, kundi sila ay mga real life superhero. Meaning marami silang kagayang ibang propesyon pero iba yung impact nila eh. Alam mong lahat ng taong successful ngayon, lahat ay dumaan sa iba't ibang teachers, 'di ba? Dumaan sa iba't ibang guro. Kaya grabe, sobrang wow, sobrang amazing. Marami silang kayang gawing impact sa buhay mo, sa buhay ng bawat estudyante nila. Imagine ilang anak ng ibang tao yung kinakalinga at tinuturuan nila araw-araw. Iba't ibang bata taon-taon galing sa iba't ibang pamilya, iba't ibang karakter, iba't ibang IQ levels. Lahat yun na ma-manage nila. At lahat ng batang yun, nalalagyan nila ng sapat na kaalaman yung isipan, nai-inspire nila. Kaya ganun na lang natin sila hangaan. 'Di ba? Kagaya nga ng nabanggit kanina sa sulat ni Axel para sa kanyang teacher nung grade 6 siya na si Miss Nora Rafael. Diba? Si Miss Nora Rafael na bagamat istrikto, mukhang namamalo, gano'n. Pero sabi nga niya, strikto pero may puso. Diba? Isipin mo yung isang tao na nakakatakot sa paningin mo, ang tinuturo sa'yo ay maging mabuting tao. Diba? Contradicting sa naiisip mo na masama ugali niya, na nakakatakot yan. Pero in reality, ang gusto niya maging mabuti kang tao. Kaya siya istrikto para magkaroon ka ng takot sa kanya, magkaroon siya ng authority sa'yo na sundin mo yung gusto niyang mangyari sa buhay mo, na gawin mo lagi yung tama, do what is right. And with those simple words na sinabi sa kanila ng teacher nila, na tinatak sa mura nilang isipan, hanggang ngayon na malaki na siya, binabaon niya yung prinsipyong yun na laging gawin yung tama. Ganon kalakas yung impact na pwede nilang gawin sa buhay ng isang tao. And aside from that, yung isang part pa ng kwento or ng sulat kung saan ay nagpapasalamat yung isang nanay doon sa kanilang teacher, kung saan siya'y naging dahilan, isa siya sa naging instrumento para makilala nung anak niya yung gusto niyang mangyari sa buhay niya, which is maging sundalo. Who would have thought that with that simple activity within the classroom ay makakapagpabago ng perspektibo ng isang bata na babaunin niya hanggang sa kanyang pagtanda. Ganon siya ka-inspiring. And until now, without a doubt, kung bakit hindi pa rin siya nakakalimutan ng mga estudyante niya, kung bakit hanggang ngayon ay pinapasalamatan siya. Kasi grabe yung impact, grabe yung motivation, grabe yung inspirasyon. Isipin mo, 'di ba? Nung bata pa lang tayo, ano bang nilalaro natin madalas? Teacher-teacheran. At ginagawa natin yun, nagagawan tayo sa role bilang teacher, na ako yung teacher, kayo ang estudyante ko, makinig lang kayo sa akin. Why we want that role to be a teacher? Because we idolize them. Gusto natin maging kagaya nila. We wanna be as bright and as good as them. Nilulook up natin yung mga taong to, kaya palakpakan po natin sila, di ba? Kudos talaga sa kanila, at sana in time ay mas i-cherish pa natin, mas i-value pa natin yung profession ng mga teachers natin na nagbibigay ng talino, ng husay, ng values sa bawat estudyante, 'di ba? Sa mga murang isipan na through time ay nagiging parte talaga ng lipunan, 'di ba? Na as someone na alam mo 'yun, respetado din, professional. Kaya masasabi ko, sana
mas dumami pa yung benefits nila. 'Di ba? Sana mas tumaas pa yung sweldo nila yan. Nako, matagal lang inaawit yan sa atin pero baka naman, sana naman mas lumago pa ng lumago ang income ng mga teachers natin. Diyos ko, parang mas deserve pa nga nila yung bonggang sweldo kaysa sa mga nandun sa Senado, di ba? Totoo lang, di ba? Yung mga nasa Senado, eme na lang minsan. Samantalang yung mga teachers natin, sila nagkakandarapat, nagkakandahirap para itaguyod yung bayan. Sila talaga yung mga true heroes, sila talaga ang tunay na makapagbabago. Kaya ikaw, yes friend, kung meron kang pagkakataon na balikan yung mga teachers mo para personal mo silang mapasalamatan or kahit i-message mo man lang, please do so, no? Malamang sa malamang, isa sila sa pinaka-proud sa narating mo. Pero yung iba, alam kong nahihiya na ulit magpakita sa teacher nila kasi nung mga panahong nag-aaral pa, bulakbol sila. O hindi naman kaya, hindi sila kilala ng teacher, paano? Palakating. Nung binalikan nila yung teacher nila, "Hi ma'am, ako nga po pala si ganito ganyan. Ako po yung estudyante nyo ng taong 19 keme, ganyan." Sabi ng teacher, "Sino ka?" Ngayon di ka maalala kasi nga pala cutting ka. Imbes na classroom yung pinapasukan mo, imbes na klase yung pinapasukan mo, relasyon yung pinapasok mo. Yan sinasabi ko sa'yo. Tapos kapag recitation, nagsasakit-sakitan ka pa, talagang nga, hindi ka maaalala. Wag mong gagawin yan ha. Magagalit si teacher. Dapat lagi kang makikinig sa kanya para pumasa ka, diba? Yan naman yung basic na tinuturo sa atin sa eskwelahan. Makinig ka lang. Matuto ka. I-apply mo yung mga natutunan mo. Baunin mo yan hanggang sa paglaki mo. Kasi sabi nga ng mga teachers, mga anak, hindi kami ang gumagawa ng grades ninyo. Tagasulat lang kami ng inyong grado. Diba? Alam na alam ko yung mga linyahan nila na yan. Tsaka yung mga anak, pahalagahan nyo ang edukasyon dahil yan ang tanging yaman na hindi sa inyo mananakaw kailanman. Diba? Nakikinig ako sa mga teachers ko kaya alam ko yan. Tsaka ano ka ba? Ang pagmamahal naman ay ang pag-aaral naman ay parang pagmamahal. Kahit gaano siya kahirap unawain, kahit nakakapagod na siyang intindihin, wala kang magagawa kasi teacher mo yun di ba? Kaya dapat i-close mo si teacher ha, hanggang sa dumating yung point na, 'di ba, ang turing mo sa kanya ay para mo na siyang magulang, tapos ang turing niya sa iyo ay para ka na rin niyang anak. 'Di ba? Ang sarap kaya nun sa feeling yung tatawagin ka ng teacher mong anak. 'Di ba? Anak-anakan ka, parang teacher's pet ka na. "Anak, kunin mo nga yung ganito ganyan sa faculty. Anak, gawin mo nga yung ganito ganyan." 'Di ba? Ang sweet no, yung naglalambing sa iyo yung teacher mo, nagtitiwala siya sa iyo. Tapos, "Anak, bagsak ka." "Anak, repeat ka na naman." Ayaw mo na, magkasama na naman kayo na isang taon. Ay nako mga yes friend. Again, bottom line ng ating usapan, atin pong pasalamatan, atin pong kilalanin ang aking husay, talino, galing at kakayahan ng ating mga kaguruan. Maraming salamat po sa mga teachers natin out there. Sana ay mas dumami pa kayo. Sana ay mas marami pang bata ang mahawakan ninyo at matuto mula sa inyo, 'di ba? Nang sa gayon ay patuloy ninyong maipasa ang kininyong dunong at ang kininyong kabutihan bilang isang mabuting mamamayan. Nax naman. Ay nako, kung pwede lang magpatugtog ng something para sa inyo sige, kakantahin ko na lang. Tinig di magsisis. Parang boang naman sa part na yun. Ay nako, well anyways, yes friend, kung may gusto kang sulatan, pagsabihan ng iyong nararamdaman, ngunit hindi mo makausap ng diretsahan, dito mo na yan ipadaan sa B-Boy Bibo Confessions. Isend mo lang yan ang sulat mo sa aking Facebook page at DJ B-Boy Bibo, DJ B-I-B-O-Y B-I-B-O. At malay mo, sulat mo na ang susunod na babasahin ko sa radyo. Well anyways mga yes friend, 3 oras na bibitay ang ating pinagsamahan. Nakapili niyo po ang DJ na mabilis bumayo ang dila sa mikropono. Ako po si DJ B-Boy Bibo. Magkasama't magkarinigan tayong muli bukas. Araw ng Sabado. Baka naman magpahinga tayo. Makakapili niyo po si B-Boy Bibo mula alas 2 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi para sa ating programang Stick to One na mga kantang OPM hatid po sa inyo ng 101.1 Yes FM. Solid. Good day, baby. Mwah, mwah.